Tuloy-tuloy na tayo sa Bombo Network News at sa puntong ito ng ating humbalitaan, kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Christina Crissy Conti. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, Attorney, direktahang tanong, ano ho ang reaction po ninyo at ng bilang Victims Counsel dito ho sa indefinite postponement sa confirmation of charges laban dito kay former President Rodrigo Roa Duterte dun sa The Hague. Attorney? Siyempre, dismayado yung mga biktima na ready na para sa September 23. Ito na sana yung, actually, hindi pa nga ito simula ng trial, kundi yung hearing na magsisimula sa trial. Kaya kumbaga, first step pa lang, naunsyami pa. Yung sinasabi din na unfit for trial or not fit for trial, ay medyo pinagdududahan talaga ng mga biktima dahil wala namang kaming naririnig dun sa mga kapamilya ni Duterte na magli-lead sa ganitong argument ng prosecution. Kaya sa ngayon, edi inaabangan lang din namin na magkaroon ng findings patungkol sa fitness to stand trial ni Duterte. Okay, so ano po sa tingin po ninyo, Attorney, yung paggamit nila sa naturang rason bilang paraan para ito ho ay hindi matuloy? Do you think it is just an alibi o meron hong kailangang intervention yung mga eksperto talaga, mga doktor para suriin ho ang former president? Tingin namin ito ay drama, panloloko, at maaaring bahagi ng desperate tactics ng ng Duterte camp. Hindi naman namin sinasantabi na posibleng meron talaga siyang nararamdaman. Pero baka masyadong na-overinflate o parang yung parang kumbaga masakit lang ang tuhod, cancer na. Kaya kailangang ang factual information ilinaw ng ICC. Sa ngayon, maraming mga redacted information na nasa mga dokumento nila. Kaya panawagan din sana ng mga biktima, malaman din naman namin yung mga nakaraan ng sinabmit patungkol doon sa hindi lang ito kumbaga, health situation, both physical and mental or psychological. Sana makita natin kasi hindi yung claim sila ng claim, yun naman pala, hindi naman rationable. Attorney Conti, pwede po ba sana na mai-waive ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung kanyang karapatan para di na lang dumalo at yung abogado na lamang po niya ang mag-present sa kanya? Mhm. So, sa provision ng ICC, Rules of Procedure and Evidence, Rule 124, pwedeng i-waive ang appearance o ang presensya ng akusado or suspect, to be specific about it, ng suspect sa confirmation of charges hearing. Dahil ang hearing na ito ay hindi naman trial at hindi siya yung katulad sa atin na babasahan ka ng sakdal. Walang malaking role ang akusado dito or ang suspect dahil yung abogado niya ang sasalag dun sa ebidensya ng prosecution. Essentially, sa confirmation of charges, kukumbinsihin pa lang natin yung mga judges na magbukas ng trial laban sa isang suspect para maging akusado na siya eventually. Kaya, kumbaga, talagang sa pamamagitan ng abogado ang kanyang partisipasyon. Ito ay sa konteksto na rin na yung impormasyon na ihahain ng prosecution, yung ebidensya na babanggitin niya sa hearing na ito, nakuha na nila Nabasa na nila at nag-deadline nga ng July ang submission of evidence or transmission of evidence sa kabilang panig mula sa prosecution. Kaya dapat hawak na ni Duterte ito at dapat ready siya. At sabi nga, kung hindi ka physically ready, kumbaga kung tingin mo hindi ka na lang, hindi mo kayang umattend, kayang-kaya mong ipaabot sa abogado mo yung nararamdaman mo at yung mga punto mo. Kung ganyan po, Attorney Conti, na pwede po palang i-represent na lang po ang dating Pangulo ng kanyang defense counsel
Sa tingin po ba ninyo, may posibilidad, may paraan pa para matuloy po sa 23 itong pagdinig o hintayin na lang po talaga itong magiging decision po ng International Criminal Court kung kailan po itutuloy yung confirmation of charges? Simula pa lang naman 'to. Tapos sabi nga niya, kumbaga sa initial masimulan na yung proceedings kaysa sa iunsyami mo altogether. Yung factual findings din ng fitness to stand trial, sabi niya, sa trial naman mapag-uusapan yan. Kaya do'n na lang kumbaga kaysa sa ngayon natin i-postpone, eh, 'di baka walang mangyari, hanging tayo lahat. Anyway, ang pag-asa naman namin sa pagitan ngayon at, later on kapag ni-reset, meron ng malinaw na pruweba o ebidensya o facts patungkol dun sa fitness to stand trial ni Duterte. At nang matapos na ang issue na ito, totoo ba o hindi? I see. With that, maraming salamat, attorney, at from time to time kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga development at yung iba pang mga importanteng bagay na nangyayari ho, ano, kung meron pa mga adjustments sa schedule and everything. Thank you so much, attorney. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang International Criminal Court Assistant Counsel, si Attorney Cristina Conti. Siya ho yung isa sa mga nagre-representa para doon sa mga victims ng reklamo nga ho na crimes against humanity laban kay former President Rodrigo Roa Duterte.